Welcome to our new leaders. Pag sinabing new leaders, ibig sabihin, mga bagong leader. So ngayon po is nagtatry po tayo na maging leader dahil nakasantay po tayo. Ayan. Siguro, kaya naman po tayo nandito, alam niyo po ba yung mga dahilan kung bakit merong mga hindi tumutuloy-tuloy, merong mga tumitigil dito sa ating industry. So, ibig sabihin po, kung meron pong mga tumitigil, kaya hindi tumutuloy-tuloy, ay hindi po nila alam ang kanila po reason why. Yun po yung dahilan kung bakit meron dito po sa ating mga member na tumitigil at hindi tumutuloy dahil hindi nila alam ang kanilang reason why. Dito po ba sa atin, sa bawat isa po sa inyo, alam niyo na po ba kung ano po yung reason why? Yes! Yes! Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit kayo sumali dito sa industriya ito ng networking ng Sunday Morning? Yes. Kung ang dahilan po natin kaya po tayo sumali sa industriya ito ay pera, ibig sabihin tayo ay mukhang pera. Hindi po totoo na tayo ay mukhang pera. Tayo po ay mukhang pamilya. Tayo po ay mukhang pangarap. So ibig sabihin, kung alam po natin na meron po tayong pangarap, dapat alam po natin ang presyo ng ating pangarap. Dahil kung hindi po natin alam ang presyo ng ating pangarap, hindi po natin makukuha ang ating pangarap. Kaya dapat alam po natin ang ating reason why. So kung hindi po, kung mababa lang po ang ating reason why, hindi po natin makukuha ang ating pangarap. Meron po ba kayong pangarap? Yes! At po ba kayo ng walang pangarap? Ayaw ulit si John. Okay. So, ibig sabihin, kung meron po tayong pangarap, ang lahat naman po ng mga sumasali dito sa industriya nito ay meron yung pangarap. So, ito ang nagbibigay ng katuparan ng mga pangarap ko at ng pamilya ko. So, kung meron tayong pangarap at malalim ang ating reason why, hindi tayo titigil. Hindi tayo mag-quit sa industriya dahil alam natin ang ating reason why. Tayo ang gaganap kung paano tayo mananalo sa industriya ito. Hindi natin dapat asahan si upline. Tayo mismong mga leader ang dapat matuto at kung paano tayo manguna. So, ang tanong, what is your dream? So, ano ba ang mga pangarap natin? Basic dreams natin, house and lot. Sino ba ang tayo mangarap ng house and lot? So, tayong lahat gusto natin ng house and lot. Tama? Yes. Natin lahat ng house and lot. Ayan, ang ganda ng bahay. So, kung gusto natin ng house and lot, dapat i-attract natin yan. At laging sabihin natin na kaya natin gawin yan dahil meron tayong reason why na pinaglalaban dahil sa ating pangarap. Isa pa, ano ba yung ating mga dreams? Cars. So, ibig sabihin, cars. Dalawa yan. Dapat marami kaya cars. Pwede mag-park yan. Yung isang SUV at isang pick-up. Pwede na, di ba? So, dapat isama natin sa mga dreams natin yan. Kung meron tayong house and lot, at meron din tayong cars, so dapat meron din tayong big savings. Hindi naman pwede bahay at lupa at saka mga sasakyan, pero wala naman tayong big savings, kulang pa din, di ba? Kasi meron tayong peso at meron tayong dollars. Okay? Isa pa, ano ba ang mga kasama natin sa ating pangarap? Time freedom. Pag sinabing time freedom, ibig sabihin, wala tayong boss. Ang oras ay hawak natin. Hindi katulad na kapag ka nasa employ ka, ay hindi natin hawak ang oras. So, pag sinabi na time freedom, inuwi ang oras. Lahat kailangan natin, walang nagbibigta sa atin sa oras natin. Pag meron tayong time freedom. So, yan yung ating mga pangarap. Ngayon, kung meron tayong house and lot na pangarap, cars, savings, time freedom, ang tanong, how much is your dreams? Magkano ang ating pangarap? Kaya kita lang,
nakita na kagad yung pangarap at yung presyo. So, parang ganito lang yan. Kapag meron tayong pangarap, tulad ng sinabi ko kanina, dapat alam natin ang presyo ng ating pangarap. Dahil kung hindi natin alam ang presyo ng ating pangarap, hindi natin makukuha yan. Parang pumunta lang tayo sa SM, namasyal tayo, pagkatapos nakakita tayo ng paborito natin, gusto natin bilhin, meron tayong nakitang bags, meron tayong nakitang mga shoes, mga damit. So, ano ang gagawin natin kapag nasa SM tayo? Una, kapag wala pa tayong pera, tingin lang tayo, bibinan lang natin yan. Kasi hindi pa, una maalamin natin yan, magkano ang presyo nito. So dahil hindi natin kaya, dahil pangarap natin makabili ng gusto natin sapatos, dahil gusto natin makabili ng magandang bag o magandang sasakyan, pagdundun tayo sa SM, ibig sabihin, ganun din yan dito sa ating negosyo, na kailangan alam natin ang presyo ng ating pangarap. So meron tayong pangarap na house and lot. So magkano kaya ang dapat nating ibigay na presyo sa ating pangarap? So house and lot, 15 million, pwede na ba yun? Wala tayong magagawa kahit sabihin natin babaan natin yan. Talagay, hindi na natin mababago yan. Kaya talagang 15 million ang ilalagay natin presyo yan. House and lot. Kaya ba natin yan? Pangarap, kung mangarap ka ng doon, taasan na natin. Diba? Next, Mars. Ilan yan? So, pwede na tayo makabuli ka ng 5 million. Pwede na po ba yan? Kung meron tayong house and lot, meron din tayong cars, so dapat meron din tayong savings. Ang sabi nga, dapat kung ano lang ang halaga ng house and lot, dapat ganoon din ang halaga ng ating savings. So, 15 million. Meron tayong house and lot, car savings, dapat meron din tayong freedom. Ibig sabihin ng freedom, parang extra savings natin yan, na hindi mababawasan yung savings natin kung meron tayong freedom na 15 million. So, ibig sabihin, lahat-lahat, kailangan natin ng 50 million na pangarap. Pangarap pa lang po yan. So, ano po gagawin natin yan? Dahil alam na po natin ang presyo ng ating pangarap, so dapat, ano ang ating gagawin para makuha natin yung ating pangarap? What is your plan to get your dreams? Meron po tayong mga sources kung ano po yung pwede natin pagkunan ng ating mga pangarap. Pwede employment. Dito ba? Dito sa employment, ang tingnan po natin, fixed income po yan. So hindi po mababago ang kita dyan. Hindi po mababago ang sweldo dyan. Ibig sabihin, kung tayo po ay kumikita ng 100 pesos per oras, meron po tayo 800 pesos per day. So gawin na po natin 1,125 pesos per oras. Kung meron tayong 1,000 per day, sa loob na isang buwan, meron po tayong 30,000 pesos na sweldo. Kung magkakaroon tayo ng sweldo na 30,000 bawat buwan, at sa loob ng isang taon, magkano? Meron tayong 360,000 isang taon na sweldo. Gross. Wala pang bawas yan. So kung sa 360 na isang taon, pagpalagay na 10 taon tayo nagtatrabaho, meron tayong 3.6 million na sweldo na naipon. Okay? Ilagay na natin sa isang taong tayo nagsusunod. Abunin pa ba natin yung 100 years? Pagpalagay na, magkano yun? 36 million. Tumasok na tayo sa pangarap natin 55 million. So, ibig sabihin, kahit ilang taon tayo magtrabaho, hindi natin makukuha yung pangarap natin. So, yung mga may trabaho, hindi ko naman dinidiscourage yung meron mga hanap buhay, meron mga high flow, dahil ako naging empleyado rin. So, pinapakita lang na hindi po natin kaya abutin yung pangarap natin pag tayo ay isang empleyado. Malinaw po yan. So, kasi hindi natin kaya. Ano gagawin po natin para mapunta natin ang pangarap? Pwede naman. Kaso nga lang po, malayo tayo sa pamilya. Yun po yung isang sakripisyo natin.
dahil pareho na rin halos na ang empleyado ka na nandito ka sa Pinas, tumaas lang dahil naging balag na. Pero konting diferensya, hindi mo pa rin makukuha ang iyong pangarap. Magsasakripisyo ka pang hindi kasama ang iyong pamilya. Okay, hindi natin makukuha yan. So, ang hirap abutin ng pangarap kapag hindi natin ginawa ng paraan kung paano abutin ang ating pangarap. Traditional business, meron ba may mga negosyo dito? So siguro yung iba meron mga negosyo. Pero sa palagay ko po, yung ating pangarap na pinresuman, makukuha po ba natin sa traditional business? Kaya o hindi? Hindi natin kaya makuha sa traditional business. Bakit? Meron pong competition yan. Kapag nakita ng competition mo na pareho kayo ng negosyo at kung malakas ang benta mo, gagayahin ka. So, mahirap. Isa pa, na mahirap dyan. Kailangan mo magbayad ng sales permit. Kailangan mo magbayad ng renta. Kailangan mo ng mga tauhan. So, ibig sabihin, kahit anong meron mo, na ikayod mo yung sarili mo para kumita ka ng malaki, kahit traditional business, kung maliit lang rin ang puhunan mo, malayo maabot yung pangarap mo. Pero, traditional business, huwag natin maliitin. Kung malaki ang puhunan mo, kaya abutin yung pangarap mo. Ang tanong, meron ka bang malaking puhunan para umpisan yan? Diba nag-uumpisa tayo sa maliit na negosyo? So hindi talaga natin kaya na abutin ang ating pangarap sa simpleng inumpisahan nating negosyo. So ano po? Una, pangalawa, pangatlo, wala na. Wala na tayong pag-asa. So anong gagawin na natin? Mamamalimos para sa abot ng pangarap. Piso-piso, bawat tao. Sa 55 million na natin mo. Okay, hindi natin magagawa. So, dito, Sunday International. Ito po yun, yung ating pong negosyo. Bakit? Meron pong leveraging. Di po ba? Mag-isa ka lang na nag-ahanap buhay, mag-isa ka lang na nagtatrabaho. 24 hours. Pwede mong turbigin. Pwede mong paramihin. Paano kung meron kang 1,000 na miyembro? Tapos, nagbibigay sila ng 1 oras lang. So, ibig sabihin na nagdagan ng 1,000 oras na pwede kumita ka nang hindi ikaw ang nagtatrabaho. Di ba ang ganda? Yes. Kumpara natin sa employment, working abroad, traditional business, kaya po ba nating mag-leveraging? Kaya po ba nating paramihin ng oras natin? Hindi, wala tayong magagawa dyan. Pero pag dito po sa Sunday business na pinasok po natin, paano kung umabot ng 10,000? Paano kung maging 100,000 ang member mo? So yung 24 hours. So may pag-asa ba na maabot yung pangarap natin? Yes. Kayang-kaya dito. Ang ganda. So, bakit kailangan isubo natin yung pangarap natin? Bakit kailangan meron tumitigil? Bakit kailangan meron nagtutuwid? Kung gano'n, ang ganda-ganda naman pala. So, kasi hindi nila nakikita yun. Mas kaya po tayo dito, nalaman po natin yung mga paraan, narinig po natin yung mga paraan, na hindi pala rejection, hindi pala discouragement, o hindi pala failure, ang dahilan kung bakit nawawala o nag-quit. Kaya nawawala kasi hindi natin alam ang ating reason why. Hindi natin alam ang ating pangarap, hindi natin pinahalagaan. So kapag isinuko po natin yan, hindi yung sarili natin na isinuko natin, yung pamilya natin. Diba? Ang ganda nung makikita natin dahil malaki ang potensyal ng ating negosyo. So bakit? Bakit po pinagmamalaki? Bakit natin kailangan ipagmalaki ang Sunday? Dahil meron po tayong 4 legged horse principle. Company. Dapat po natin ipagmalaki ang ating company. Dapat alam po natin lahat yan bilang mga business owner. Ang company, una pa lang, gawin natin advisor po yung 4-legged horse. Kung wala po tayong advice, punta po tayo sa ating branch, kita po natin, gawin po natin 4-legged horse yung ating company. Bakit company? 5 years window establishment test. Ang sabi, kapag ang isang kumpanya ay hindi pa umaabot ng 5 taon, hindi pa po stable yan. Ilang taon na po ang ating kumpanya. Ngayon, 2024, 7
iba't ibang bansa. Di ba ganda? Yes! Guided by mission, vision, and values. So, ang isang kumpanya na walang mission, vision, wala po yan. Walang kwenta yan. So, kapag kami meron mission, vision, maganda po ang kahiyatan natin yan. The owners are professionally competent with more than 70 years combined experience. Ang gagaling po ng mga BOT natin. Kung sa isang barko, ang galing ng kapitan, kahit bumagyo, kayang-kaya po na kahit saan tayo galing. Diba? Magagaling po yung ating mga BOTs. Pangalawa, products. Ang gagaling po ng ating product. Organic and formulated. Has its own New Zealand barn. Sa lahat po ng mga barley, dapat natin ipagmalaki na bukod tanging Sante barley ang merong sariling farm sa New Zealand. Maganda ba? Okay. Highly consumable, right market. Ibig sabihin, mabili. Kaya maraming gumagaya. Gusto nila na kunin kung paano bumenta ng malaki. Kaya nila binubura o pinapababa ang presyo ng kanilang barley. Pero kahit anong gawin nila, Sunday barley lang ang saraw. Global market solution, why na po global market pa? Premium quality products, ibig sabihin, talagang quality yung ating mga produkto. Health and wellness, at ito po ang maganda, $1 million industry. Yes. Compensation. Globally competitive budgeting plan. Kung titignan po natin yung ating compensation plan, kung sino man po sa inyo yung mga nakaranas na dyan, na makatanggap o makareceive, hindi po ba ang ganda ng compensation plan? No flash out. Sa ibang kumpanya, meron po silang flash out. Kapag umabot ka sa 15 pair, sorry, pag ikaw ay meron 18, 19, 20, hanggang 15 lang po, flash out po yun. 16, 17, 18, hindi po nila yun ibibigay sa'yo. Cannot counted. Sa company po, mapulong na yun. So dito po sa atin, kahit pag 100 pair ka a day, tatanggapin mo yan ng system. Ang ganda, Yes. di ba? Nawala. Nawala. Ayun. Ano? No maximum income. So, unlimited po yung kitaan natin dito. Every day. Pag gusto tayo. Daily payout. Kung gusto mo, kung pwede ang pera mo, may branch po tayo, meron tayong mga franchise dyan, bibigay po nila. Free travels, car, and gadget. O yung mga nandyan. So, sa susunod natin, meron tayong mga nandyan, qualifier. System has its own infrastructure, raw material tools, and system, unique and distributor website, high moral network development program. So bakit Sunday? Napakaganda ng Sunday. Meron tayong company, meron tayong product, meron tayong compensation, at lalo na yung ating system. If you want to become a big entrepreneur in Sunday, ibig sabihin, dapat member ka at naka-multiple account ka. Sino ang hindi naka-multiple account? Ako. Pero kumikita. Oo. Kahit hindi ka naka-multiple account, kung isa sa pamilya mo may multiple account, Yes! okay yan. Diba? Kumikita yan, dollar. So dapat, kung gusto mo ng mas malaking kitaan, mas maganda naka-multiple account ka. Yes. Diba? Ito ang maganda. May kinds of member. Meron daw tatlong klase ng member. The leader, na sinasabi niya. Follower, hindi makagalaw ng walang kasama. Sino yan? Ako. Hindi siya makagalaw. Hindi na kaya gumalaw ng walang kasama. Kasama ko yan eh. Huwag ka maingay. Pangalawa, achiever. Hindi papayag ng walang resulta. Yun ang maganda. Dapat Yun! ang leader. Achiever! Yes! Lahat tayo achiever! Yes! Pangatlo, leader. Siya ang namumuna. So, ibig sabihin, huwag na natin sundin yung una. Follower. Huwag tayo maging follower lang. Dapat, achiever tayo at saka leader. Diba? Achiever at leader. Tayo yun. 4 kinds of leader. Ayan. Naku. Pinulit yung all.
patingin-tingin lang. Yan daw yung apat na klase ng leader. Paul, yung Arts, ikaw na ba? Di ba? Oh, Arts! naipadala na ba? Meron pa tayong pain. Di ba? Pangalawa, maingay kapag nasagi ang pride. 30. Yan, meron tayong mga leader. Huwag na natin gawin yan. Itong 4 kinds of leader na mga ganyan, huwag na natin gaya, huwag na natin gawin yan. Kasi hindi naman tayo ganyan. Maingay kapag nasagi ang pride kasi ayaw mong patalo, ayaw mong sasako, di ba? Hindi magandang leader yan. Pangatlo, chicken. Eto, ayaw mo rin maging leader na ganito. Mas maraming kutak kaysa gawa. Meron po mga leader na ganyan. Utos niya. Pero, yung inuutos niya, hindi naman niya ginagawa. Meron ganong leader. Pero, Ilag! yun. Ilag! Yung katado mo, pinasulihan mo. Ilag! Apat, eto tayo dapat. Eagle. Tahimik, pero mataas ang lipat. Yes! Eagle. Ang maganda So sa high. Eagle, nakapokus lang yan kahit nasa mataas siya ng lipat, kitang-kita niya yung kanyang sisilain. At ang gusto ko dito sa Eagle, malakas siya, at ang gusto niyang kainin, yung siya mismo, hindi siya kumakain ng pangalawang, hindi siya kumakain, hindi siya yung kumuha, yung pangalawang ano. Nagigets niyo? Di ba? Ang gusto niya, siya talaga ang sumisila ng kanyang pagkain. Hindi niya inaasa sa iba. So bilang leader din, dapat tayo mismo ang kumilos. Huwag natin hintayin si upline. Huwag natin hintayin na mag-utos si downline. So sarili natin, tayo mismo ang dapat sumunod sa sarili natin. Kalapit kasi natin gusto yung sarili natin. Yun ang unang mga kalaban natin. So dapat, tigil tayo. Tahimik, pero mataas ang diban. Characteristic of a true leader. Builder. Yan ang dapat na leader. Builder. Kung gusto natin magkaroon ng maraming grupo, dapat builder ka. Tama? Hindi mo umaasa ka lang na mayroong mag-build para sa'yo. Ikaw mismo na leader, dapat ang mamuna. Trainer ka. Kung hindi ka marunong mag-train, matuto kang mag-aral sa sarili mo para maging trainer ka. Tama? Yes. Paano ka matuto mag-train o maging trainer? Makinig ka ng Sunday Engage. Kahit ulitin mo yan para matutunan mo. Ang nangyayari kasi minsan, yung ibang leader magsisend ng invitation. Pagkatapos, mailagay niya lahat ng kanyang mga downline pero siya hindi nakikinig. Tama o tama? Tama. Aray ko. Ay, diba? Aray ko. Sino may mga downline? Send. Pagkatapos na may downline, yung Sunday English, nagsasalita pa si Bing Kalinawan, si Muling Kalinawan, si Kong Taluan, o si... Marami. Wala. Kung ano ang ginagawa, ay, alam na yung mga pangalan yung mga downline ko dyan, makikinig. Pero hindi ko ginagawa yun kasi bakit alam ko? Minsan ganun din kasi ako eh. Kaya alam ko, pero dapat hindi ganun yung ginagawa natin. Sabayan natin na kahit may ginagawa ka, makinig ka. Diba? Motivator. Minsan, hindi-motivate pa natin, diba? Dapat maging motivator tayo. Kailangan ng motivation kapag nangitin na yung downline. I-motivate mo siya. Para hindi siya manghina. Minsan, ayaw na, meron akong downline, talagang sumunod. Ayaw ko na siya, kasi lagi talaga akong nare-reject. Tumatawa siya sa akin ngayon. Nakikita niya ako, sinasabi ko. Ayaw ko na, sumunod ako sir, kasi sinabihan ko na siya, pero hindi naman sumasali. Kung kailangan i-motivate natin siya, sige lang, tuloy lang. Kasi kailangan natin yan. Lahat yan, dinadaan natin, kailangan natin ma-reject. Di ba? Dapat, ang characteristic ng true leader, may isang salita. Meron ka dyan, Max, bayaran ko mamaya. Nakuha na si Max, pero yung bayad wala pa. Tama. Pag sinabi natin, gawin natin.
Aray ko. Sino ba yun? Kisaklaway. So Nilamok na si dapat, sir. bilang isang leader, meron kang isang salita. Patay kung patay. Ito maraming ayaw ito kasi patay kung patay. Patayan to. Ayaw ko yan. Gusto niyo ba yan? Patay kung patay? Eh kung ako lang ayaw yan, patayan yan. Pero kung ilalagay po natin sa ating negosyo, dapat tayo po bilang leader, ang karakteristik po natin, patay kung patay. Taglayin po natin ang katangian ng isang apps. Marunong po tayo umunawa, marunong po tayo magpasensya, at marunong tayo magsakripisyo. Apps, unawa. B, pasensya. S, sakripisyo. Kailangan po natin yun. Pagka tayo po, kailangan natin yan, patay kung patay, dapat meron tayong katangian ng apps. At dapat itaas po natin ang level ng ating commitment. I try. I will do my best. Whatever it takes. Di ba? Hindi lang kailangan subukan lang. Hindi lang kailangan, ay sige susubukan ko. Dapat whatever it takes, gagawin mo yan. Patay kung patay. Gumapang ka na, putol na ang kamay, putol na ang balat, gumagapang. Ilaban mo! Bakit? Kasi pangarap yan para sa pamilya. Tama? Kung susuko ka, kung titigil ka, ano mangyayari sa'yo? 2022, sabi nga, problema, pera. 2023, problema, pera. 2024, kailangan ba problema pa rin pera? Ilaban po natin. Kahit tayo ay ma-reject, kahit tayo kung magkaroon ng failure, i-discourage tayo ng ating mga kamag-anak, i-discourage tayo ng ating mga pamilya. Ilaban mo yan. Pangarap yan. Kitang-kita natin ang pangarap natin matutupad. Basta, alam mo ang reason why mo. Bawal ang pusong bawal, dapat pusong bato. So yung iba kasi leader, kapag talasagin natin, madaling magtampo, sensitive siya. Pero kung kailangan ka naman, huwag naman maging pusong bato. Dapat pusong bawal ka naman. Di ba? Pero minsan naman kasi nga, kaya dapat ka maging pusong bato. Kasi nga sensitive. Hindi ka dapat maging sensitive. Kasi leader ka eh. Kapag ka leader ka, dapat leader ka, prayer ka, motivator ka, may isang salita at patay kung patay. Yes? Yes! Okay. Attitude of a true leader. Humble, hindi humble. Dapat humble. Kahit na kumikita ka na, o kumikita ka na, dapat humble ka. Huwag mong ipag-iba. Productive. Training ka ng training, pakinig ka ng pakinig, tapos hindi ka naman productive, useless din. So dapat kapag nag-training, gawin mo. Kapag narinig mo na dapat ganito ang gawin mo. Hindi yung, talaga ako nakikinig ng something English. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, meron pang basic back-to-back, ganyan. Pero may production ba? Ang tanong. Productive ba? Nagdadagdag ba? Dapat, productive ba? Bilang isang mabuting attitude sa leader. Teachable at hindi active. Ang attitude ng isang totoong leader dapat sumusunod ay apply. At naputuruan ay apply. Yes, apply attitude. Bakit? Bakit kailangan natin maging yes, apply attitude? Pag nakita ang downline na wala kang yes, apply attitude, pag ikaw naman ang nagsunod umutos sa iyong downline, nagayahin ka rin na hindi ka rin natutundin. Vice versa lang yan, mapapaw yan. So dapat, kung gusto mong lumaki ang iyong grupo, kung ano yung sinabi ni Upline, kung ano yung pinapagawa ni Upline, sundin mo si Upline. Dahil lahat yan gagawin din ng Upline. So kaya pag sinabi ni Upline na training, dapat training tayo. Kasi pag ikaw naman ang tumayo din, at sabihin
sabihin mo at invite mo yung mga membro at sabihin mo meron tayong SPO, paano kung ginagawa ka? Kasi ikaw dati hindi ka rin lumahapit. Di ba babalik sa'yo yan? Always back. So dapat, just apply attitude. Tatlong ay na dapat tanggalin ng nila. So dapat talaga dito maging ano tayo. Ang tanggalin mo talaga yung pagiging apis. Marunong kang umunawa, marunong kang magpasensya, at marunong kang magsakripisyo. Kasi kapag nainis ka, wala siya. Diba? Kaya dapat tanggalin yung inis. Paano kung walang pasensya, nainis ka na? Wala na. Wala. Diba? Walang mangyayari sa reason why mo. Hindi. Pag mainit. Akala mo, kita ka namin ng malaki. Sabi kasi, kita ako ng malaki, kaya ako nag-join. Tingin din naman pala, dami proseso. Diba? Na-reject ng minsan. Nainip. Hindi na tumilos. Hindi na gumawa. Nag-quit. So, may nangyari. Nasaan ang pangarap? Wala. Hinggit. Diba hinggit? Ay, ako. Mapili na pa kayo dyan. Wala, puro kayo lang naman yan. Wala naman. Wala naman. Miyembro na dyan. O, diba? Aray! Aray! Oo. So, dapat, yung hinggit, gawin natin yung inspiration niya. Yes. Nakakaingitan natin, dapat ma-inspire tayo. Ay, Yes. ano siya? Nakawala siya, may nakawala ka. Si Ma'am Bella! Yay! Yan! Ayaw ko rin gawin yan. May inspired ako dahil ginawa niya yun. Kaya kailangan ako gagawin ko rin yun. Inspiration. Huwag tayong maging negative. Dapat namin tayong positibo. Yes. Yan, ito. Malapit na. Malapit na ba? Itong slide na to, hindi ko alam kung matatapos ko o hindi. Kasi hindi ko lang. Binagsak lang sa amin ito. Na hindi namin alam. Pero ito ko rin namin dahil patay kung patay. Pero ito. Goals, expectation, appearing, real. Hindi naman totoo. Akala natin totoo. O, diba? Ang takot ay nasa isip lamang. Hindi totoo. Kala mo, hindi ko kaya dito. Nakatayo ako ngayon. Bakit ako takot? Unti-unti yan, ma-practice yan. Unti-unti. Instant yan. Walang ano yan. Wala siya kalaman dyan na ano. Instant talaga yan. False expectation appearing real. O, yan na yung intention. So, kaya maraming natatakot na mag-present. Kaya maraming natatakot na mag-invite. Minsan, kahit sa kapamilya nila, natatakot. Kasi nga, natatakot maligay. So, dapat yan, ano lang yan, nasa isip mo lang yan. Minsan kasi, hindi pa time, hindi pa panahon para sumali sila. So, huwag natin pilitin. So, yung rejection, normal yan. Sino ba dito ang hindi na-reject? Lahat naman tayo na-reject eh. Wala magkabata, na-reject na tayo. Tinatrabaho kasi, kaya nare-reject. Kung hindi ka na-reject, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Yes. So, dapat, okay lang na ma-reject ka. Discouragement. Hindi naman totoo yan. Isang tayo ng minuto, hindi naman ako gumaling. Dahil kasi yung ginawa niya. Diba? Pero, marami ng testimony at pinakita na ang ating product ay proven and effective. Yes. Tissue. Wala. So, marami magdi-discourage sa'yo. Failure. Sabi nga, yung failure, gawin natin tungtungan yan para mas mabilis kang makapunta doon sa iyong tagumpay. Diba? Bawat failure, hakdang. Kung gaano karami yung failure mo, ganun kataas ang magiging tagumpay mo. At ganun kalayo ang mararating mo. Tama? Yes. Tama. Sabi nga ni Jack Ma, fail, pass, bilisan mo. Diba? Kasi para mabilis mong makuha yung gusto mo, para makuha mo yung pangarap mo. Dapat magiging ka. So, rejection, discouragement, failure, kung alam mo yung reason why mo, hindi ka titigil. Hindi ka kayang gibay ng rejection, discouragement, failure, dahil alam mo yung pangarap mo. Para sa pamilya mo. Dahil kung i-quit mo at susuko mo
ang ibinigay mo, hindi yung sarili mo, kundi yung pamilya. Yes. Diba? Hindi mo pinaglaban. Kaya, huwag ka lang tumatras kapag tumasok ang sabi. Gawin mo. Hindi ka man, wala ka pa man resulta. Mahalaga, ituloy-tuloy mo. Huwag kang hihigil. Yes. Sakay lang. Yes. Next, focus. So, dapat nakapokus tayo. Hindi tayo maliligaw ng rejection, hindi tayo kayang ibahin ng discouragement. Kasi focus tayo. Alam natin yung pangarap natin para sa pamilya natin. Yan. Diba? Katulad ng kabayo na yan. Luman niya sa mata. Kasi kapag tinanggal yan, mali-distract siya. So, dapat tulog pa tayo. Lahat ng negative sa paligid mo, gawin mo na lang vitamin at fertilizer. Dapat bigay ka sa lahat ng narinig mo at bulag ka sa lahat ng nakikita mo na hindi maganda at hindi makakatulong sa'yo at sa pangarap mo. Move on ka na. Move on na tayo. Kaya yung mga nakikita natin yung hindi mo sila kasama natin ngayon, i-invite natin. Okay lang yun! Huwag tayo panghinaan ng loob kung bakit hindi sila sumama. May time din na malalaman din nila at maintindihan kung ginawa natin na yun. So, ang kailangan lang natin ang mga nandito magpatuloy po tayo. Huwag po tayo sumuko. Kaya kung baguhan ka man at ma-reject ka, pangalawa, pangatlo, pang-apat, huwag kang sumuko. Normal yan. Hindi ka member ng something kapag hindi mo nadaanan yan. Lahat ng mga nagtagumpay, lahat ng mga nakarating sa taas, tumaan sila sa rejection, tumaan sila sa discouragement, at sa failure. Kapag napagod ka, magpahinga ka lang. Diba? Magkakaroon ka ng failure kung titigil ka. How? Paano tayo magiging focus? Get out, expose yourself. What will be tayo na si Pag ka mag-apply para lang mag-invite? Diba? Offline, online activities. Gawin na po natin yan. Huwag natin asahan si offline. Kasi, ano ba ang kailangan mo? Pera? Hindi natin kailangan ng pera. Ang kailangan natin pangarap. Bakit? Kasi, yung pangarap natin, kailangan natin ng pera. Tama? Gawin tayo ng pera. Tayo yung pang magiging. Online, offline activities. Use the products. Baka naman benta ka ng product lang. Lagi pupusubos, sabi mo. Pero tinanong sa'yo kung anong lasa, hindi mo naman benta. Diba? Minsan, hindi na natin. Kasi ay sayang. Ayaw ko gamitin, benta ko na lang. Diba? Sana all. Kasi mukhang pera. Diba? Dapat, bilang ka na ako, bilang ka na. Yung ano, tayo muna. Para malaman natin kung topic natin, masubukan natin sa sarili natin. Invite people. Practice na po natin. Luwas na po tayo. Mag-invite po tayo ng people. Kung hindi po natin kayang mag-present, gamitin po natin yung ABC rule. Mamaya po meron magpapaliwanag doon. Malapit na yan. Hindi po yung magandang technique. Ipapaliwanag ko sa inyo mga sa natin tagapagsalita. Invite people. Share the products and the opportunity. Ang natin magbuso. Ipakita natin yung ating pangarap. Ilaban natin yung ating pangarap. Huwag tayong tumingin. Excitement. So dapat ba kapag nag-invite tayo? O dapat ba kapag pumunta tayo sa ating mga kapitbahay o sa ating mga kaibigan? Walang ka-excite pa ang sasama sa'yo, di ba? So dapat laging excited ka. Dapat lagi tayo excited. Laging masigla. Kasi alam natin na balang araw yung pangarap natin makukuha natin. Diba? Tuwa tayo dapat lagi. Dapat araw-araw excited ka. At dapat nakikita mo at napipil mo na mangyayari talaga sa iyong buhay na gusto mo 3 to 5 years from now. Mayaman na tayo lahat. Amen! Yay! Sino gusto mo yan?
wala tayong burning desire, hindi po natin makukuha ang ating pangarap. Dapat nag-aabot tayo lagi araw-araw excited tayo. Yes. Tapos na ako. 5. Thank you! Yay! Five Fingers in Network Marketing. Papakilala ko po sa inyo yung ating pong tagapagsalita. Siya po ay isang good executive director. Siya po ay 200K earners na. Siya po ay car and gadget sensitive qualifier. Yay! Basta qualifier na siya. Travel pa! Failure sa travel. Yay! Good executive. Meron na siyang 4% plus. Yay! Bumibili na dagdag. Siya po si Ma'am Rose! Rose. Nakakabal!